Gagawin. Anong oras ba mag-uumpis ang graduation? 3:00 ng hapon po, Daddy. Matatapos po ng 6:00 ng gabi. Tama-tama. Sa labas na lang tayo mag-dinner after ng graduation. Naku, mukhang hindi na ako makakasama. Matakit na naman ang rayuma ko eh. Lola, maaga pa naman po. 9:00 pa lang ng umaga, kaya lilipas pa yung rayuma nyo. Lang po ng video para kung hindi man kayo makadalo, may mapanood pa rin kayo. Kahit naman po yung pamunuan ng school, kukuha rin po ng video at bibigyan po kami ng kopya. O, yun naman pala eh. Kasama po yung sa binayaran namin eh. O ano, nakahanda na ba mga gamit mo, Nathan? Opo, Daddy, kagabi pa. Excited na nga po ako eh. Pero sigurong sa labas na lang tayo mag-lunch. Tapos, dumiretso na tayo sa school. At gaya ng nasabi ko, sa labas din tayo magdi-dinner. Pwede rin po, Daddy. Naku, mukhang malalamangan niyo ako dun ah. Ha? Sumama na po kasi kayo, Lola. Sandro! Tiis niyo na lang po yung rayuma nyo. Sandro! Oh, Sandro! Maribel, bakit? Oh, bakit buhat mo si Jennifer? Ano nangyari sa kanya? Jennifer, anak? Okay ka lang ba? Daddy! Ha? Nahihirapan siyang huminga. Dali natin siya sa ospital! Sige, tayo na! Bilis! Ano ba yan, Lola? Bakit sumabay po si Jennifer? Huwag ka mag-alala. Babalik din agad ang mga iyon. Kao, parang naman hindi ka na nasanay. Ilang beses nang nangyari yun, di ba? Sana nga po, Lola, pero yung last time na sinumpong si Jennifer, 2 araw po siya na-confine. Maghintay na lamang tayo ng balita. Sana naman walang mangyaring masama sa aking apo. Tiis na lang, anak. Kaya mo yan. Sandro, bilis-bilisan mo naman. Ang bilis na nga ng takbo nitong kotse. Ano ko ba? Bilisan na ba ng konti? Baka kung ano mangyari kay Jennifer. Pwede ba tumahimik ka na lang? Lalo tuloy ako natatarante. Sige lang, anak. Jennifer, pilitin mong huminga, anak. Sandro, malayo pa ba tayo? Malapit na. Huwag ka kasi magpanik. Patay ko nahahawa sa'yo. Sino mang hindi magpapanik? Tingnan mo nga yung tsura niya, oh. Kaya nga kalmahin mo yung sarili mo. Diyos ko, namumula na ang mukha niya. Sandro, bilisan mo pa. Oo na. Sabi ko naman sa'yo akong natatarante. Oh, no. Oh. Jennifer, nawala siya ng malay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na anak ko? Nagkamalay na siya. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Thank God. Kinabahan talaga ako kanina. Akala ko matutuluyan na si Jennifer. Hindi ko na gustong nangyayari sa kanya. Dumadalas ang pagsumpong niya. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Normal lang sa kanyang mahirapang huminga from time to time. Normal lang sa mga pasyenteng may sakit na cardiomegaly. Ano bang present condition niya? Maku-confine ba siya rito? Hayaan na muna natin siya makapagpahinga. Siguro bukas pwede na siyang lumabas. Kaya lang may bago akong gapot na irereseta sa kanya.
Kailangan niyang Dejoxen. Dejoxin? Ano yun? Para saan ang gamot na yun? Makakatulong yan para ma-improve ang pumping function ng kanyang puso. Nang sa ganon, ma-prevent ang heart failure at hindi na siya mahirapang huminga. 3 na ang minimaintain niyang gamot. Tapos dagdag pa tong huli mong sinabi. Oo nga, siya nga, Marlon. At ikaw na rin ang nagsabing ang kidney naman niya maapektuhan sa dami ng iniinom niyang gamot. Wala tayong magagawa. Kailangan yan para hindi lumala ang kanyang kondisyon. Ano bang best treatment na pwedeng gawin para makarecover siya? Coronary bypass surgery. Pwede yun. Pero maraming factors na dapat i-consider. At sa ngayon, hindi advisable para kay Jennifer ang ganong operasyon. Kung ganun, wala na bang ibang paraan? Heart transplant. Yan ang pinaka-ultimate na remedy. Pero, hindi rin ganun kasimple yun. Hanggang kailan ba tayong ganito? Kailangan mabigyan na ng permanenteng lunas ang sakit ni Jennifer. Malaki na rin ang nagagastos natin. Mabuting at empleyado ko sa ospital na ito. Kahit pa paano, ang laki ng discount ko. Tapos, kaibigan pa natin ng doktor ni Jennifer. Kaya nga eh. Napakalaking bagay nun. Oy, siya nga pala. Paano yung graduation ni Nathan? Ako na ang bahala rito. Ikaw na ang pumunta sa school. Ikaw marunong mag-drive, kaya ikaw na lang. Ikaw na. Mag-taxi ka na lang. Basta. Ako dito. Kaya ikaw na lang. And now, please welcome our cum laude, Mr. Nathan Sebastian. Congratulations! I'm so proud of you. Thank you. Ganon din sa'yo. O bakit malungkot ka? Paano ako magiging masaya? Walang nakadalo sa mga inaasahan ko. Nasa ospital sina Daddy at Mami. Tapos si Lola naman, sumakit ang tuhod kaya hindi siya nakasama. Nathan, unawain mo na lang ang kalagayan nila. Ano pa nga bang magagawa ko? Lagi naman ganun eh. Laging ako ang umuunawa. Tanggap ko nang hindi akong priority ni na Daddy at Mami. Here we go again. Nagselos ka na naman sa kapatid mo. Masisisi mo ba ako? Umpisa nang ipanganak ang aking bunsong kapatid. Sa kanya na nakafocus ang buong atensyon ni na Daddy. Nakalimutan na nila ako. O ayan, baka sila nang tumatawag. Si Daddy nga. Hello, Daddy? Hello, anak. Kumusta ang graduation mo? Nakaraos naman po kahit wala kayo ni Mami. Pasensya na, anak. Huwag ka nang magtampo sa amin. Alam mo naman ang nangyari, hindi ba? It's okay, Daddy. No problem. Sanay na po ako. Alam ko nagtatampo ka. Sorry na talaga. Sinabi ko naman po sa inyo, okay lang ako. Sige na po, babay na. Baka naiistorbo ko na po kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, apo, ang bango mo ah. Amoy Shield bath soap. Idinaan ko na lang po sa ligo ang sama ng loob ko.
Pasensya na talaga, Nathan. Gusto talaga kitang samahan kanina. Pero nakita mo naman, hanggang ngayon masakit pa rin yung tuhod ko. Lola, wala po akong hinanakit sa inyo. Dahil nauunawaan ko naman po ang kalagayan nyo. Kung ganon, unawain mo rin sana sina daddy mo. Hindi naman nila sinadyang hindi makadalo, di ba? Meron na silang plano na magkaroon kayo ng bonding. Ang kaso nga, merong nangyaring emergency. Naiintindihan ko naman po yun. Pero bakit paraw silang nag-stay sa ospital? Pwede naman pong isa na lang sa kanilang magbantay kay Jennifer. Kontento na po ako kung si Daddy o si Mami lang ang dumalo. Pero, bakit pareho po silang hindi nakapunta? Ay, nako. At yun po ang ikinasasama ng loob ko, Lola. Kaya nga feeling ko, hindi ako importante sa kanila. O, bakit ngayon lang kayo? Doon po kami natulog sa ospital, Ma. Pwede niyo po kasing ilabas si Jennifer, kaya kasama na namin siya ngayon sa pag-uwi. Si Nathan ho, nasan? Umalis siya kagabi. Pupunta raw siya sa classmate niya. Ho? Bakit wala pa po hanggang ngayon? Nagpaalam po ba sa inyong uumagahin siya? Tinanong ko nga siya kung anong oras uuwi. Ang sagot sa akin, bahala na. Nagtatampo siguro. Bakit naman kasi pareho kayo nag-stay sa ospital? Sana kahit isa man lang sa inyo dumalo sa graduation niya. Si Sandro po kasi sabi ko sa kanya, siya na ang dumalo pero ako namang pinipilit niya. Yan naman kasi ang hirap sa inyo. Nag-uunahan kayo sa pag-asikaso kay Jennifer. Pero pagdating kay Nathan, nagtuturoan kayo. Ma. Kaya hindi niyo na masisisi ang aking apo kung magkaroon man siya ng hinanakit sa inyo. Nathan, bakit ngayon ka lang? Oo nga, anak. Gabi ka na umalis pero gabi ka na rin dumating. At hindi ka namin makontak. Nagpaalam po ako kay Lola. Pero bakit ngayon ka nga lang umuwi? Nakipag-bonding lang po ako sa mga classmate ko. Masama po ba yun? Wala kaming sinasabing ganyan. Nagtatanong lang kami. Kaya nga po yun ang isinasagot ko. Nakipag-bonding ako sa mga classmate ko. Nawili po ako dahil naramdaman kong importante ako sa kanila. Teka. Mukhang may laman ang sinasabi mo. Kung gusto po nyo, lalagyan ko pa ng sabaw. Para mas masarap pakinggan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige, Nathan. Sabihin mo sa amin ang lahat ng iyong hinanakit at makikinig kami. Siya nga naman, anak. Pag-usapan natin to ng maayos. Di bali na lang po. Wala namang magbabago eh. At isa pa, ayoko pong lumabas na demanding ako. Okay. Aminin ko, kasalanan namin. I'm so sorry kung hindi kami nakapunta sa graduation mo. Babawi na lang kami, anak, okay? Kung gusto mo, itutuloy natin bukas ang celebration. Huwag na po. Alam ko nagastosan na naman kayo kahapon dahil na-confine si Jennifer. Don't worry, may sapat pa naman kaming budget. Sabi ko naman po, huwag na kayong mag-abala. After all, solved naman na ako eh. Dahil nag-enjoy naman ako sa bonding namin ng mga classmate ko. Okay. Sige, anak. Hindi ka na namin pipilitin. Babawi na lang kami sa susunod na pagkakataon, okay? Mami, wala naman na pong susunod na pagkakataon. Dahil ang graduation, minsan lang po yun. Hindi na po yun mauulit. Maliban na nga lang kung kukuha ko ng bagong course. Ang ibig kong sabihin, may sunod pang mga darating na okasyon. Doon na lang kami babawi. Ilang beses ko na pong narinig yan. Sige po, magpapahinga na po ako. Gusto ko na pong matulog. Nathan? Malaki talagang tampo niya sa atin.
Ikaw naman kasi, hindi ka nagpunta kahapon. Oh, bakit ako sinisisi mo? Ikaw nga rin ang mas madali sanang makapunta. Huwag na tayong magsisihan. Mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano makakabawi kay Nathan. Good morning, Kuya Nathan. Good morning, Jennifer. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Okay na ako, Kuya. Congrats nga pala. Ang galing mo. Salamat. Buti ka pa naalala mo akong batiin. Samantalang sina Daddy. Never mind. Galit ka ba kina Daddy, Kuya? Narinig ko kasi yung pag-uusap nyo kagabi. Sorry Hindi sila nakadalo sa graduation mo nang dahil sa akin. Okay lang yun, Jennifer. Naiintindihan ko naman eh. Galit ka rin ba sa akin? Of course not. Love na love ka nga ni Kuya eh. Teka. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa nga eh. Ikaw, Kuya, kumain ka na ba? Hindi pa rin. Halika na. Sabay na tayo mag-breakfast. Nasaan si Nathan? Bakit hindi pa siya sumabay sa atin? Tapos na siyang kumain. Oh? Sabay sila ni Jennifer. Ganon po ba? Oo. Uminom po ba siya ng gamot, Ma? Oo naman. Alam naman ni Nathan ang dosage ng mga gamot ni Jennifer. Kaya magpasalamat pa rin kayo. Dahil sa kabila ng mga pangyayari, maganda pa rin ang trato ni Nathan sa kanyang bunsong kapatid. Alam ko naman po yun. Ever since naman close na silang dalawa. Kayo lang naman ang hindi close kay Nathan eh. Hindi naman po si ganun, Mama. Nagkataon lang na mas higit kailangan ni Jennifer ang kalinga at atensyon. Pero hindi naman yun nangangahulugang kakalimutan nyo na ang panganay niyong anak. Ay, nako, Ma. Paulit-ulit na lang po ang sermon niyo sa amin. Hindi naman kasi kayo nakikinig sa akin eh. Lagi niyong sinasabi, babawi kayo sa panganay niyong anak. Pero hanggang ngayon, kulang pa rin yung panahon at atensyong ginugugol niyo sa kanya. Kaya sana naman magbago na kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano palang plano mo? Magre-review ka ba? Kung gusto mo di sabay na tayo mag-review. Saka na lang, Nathan. May in-applyan na akong work. Mas okay pa rin kung pasado tayo sa board exam. Kailangan ko nang mag-work kasi. Nahihirapan na kasing itay eh. At kung kaya ko, isasabay ko na lang ang pagre-review. Kumusta na nga pala si Jennifer? Okay na siya. Ganun naman yun eh. Sanay na kaming lagi siyang na-hospital. Sana nga, ako rin. Ano ka ba naman, Nathan? Hindi magandang biro yan. Laika, hindi ako nagbibiro. How I wish na sana ako na lang ang lagi nagkakasakit. Baka sakaling mapansin ba ako ni na Daddy? Ayan ka na naman. Bakit ba hindi ka tumingin sa positive side? Ever since hindi ka naman pinabayaan ng parents mo, nagsikap silang itaguyod ang pag-aaral mo. Oo, tama ka. Marahil nga hindi sila nagkulang sa financial support. Pero kailangan ko rin ng moral support. At yun ang hindi nila naibigay sa akin.
Mukhang effective ang huling gamot na inireseta ni Marlon. 2 buwan nang hindi kinakapos ng paghinga si Jennifer. Pansamantala lang yun, Maribel. Ang lahat ng gamot na iniinom ni Jennifer para lang mapabagal ang paglala ng kanyang kondisyon. Sooner or later, bibigay din ang puso ng anak natin. Ano ngayong gagawin natin? Hindi naman pwedeng maghintay na lang tayo. We have to do something. Narinig mo naman ang sinabi ni Marlon. Heart transplant ang pinakamainam na solusyon sa kondisyon ni Jennifer. Kung pwede nga lang, ako ang magdodonate ng puso ko sa ating anak. Bigla ko tuloy naalalang pinanood dating movie ni Denzel Washington. Naiiyak din tuloy ako pag naaalala ko yung movie na yun. Diyos ko, wag naman sanang magaya sa atin ang historyang yun. Maribel, kung sakaling umabot sa sukdulan ng paglala ng sakit ng ating anak, hindi ako magdadalawang isip na i-donate ang puso ko. Paano mo gagawin yun? Don't tell me magtatangka ka rin mag-suicide katulad ng gustong gawin ni Denzel Washington. Bakit hindi? Willing akong isakripisyo ang buhay ko. Madugtungan lang ang hininga ni Jennifer. Doc, kumusta na? Anong resulta ng check-up mo kay Jennifer? She's not getting better. Patuloy na lumalaki ang kanyang puso. Ano ngayon ang gagawin natin? Baka pwede ng remedyong sinasabi mong bypass operation. Sabi ko naman sa'yo, very risky yun. Baka lalong mapabilis ang buhay ng anak mo. Don't tell me heart transplant lang talagang huling remedyo. Ganun na nga. Pero mahirap maghanap ng donor. At kung sakali may makita man tayo, kailangan ba ng masinsinang pag-usuri kung compatible ba sa katawan ni Jennifer ang pusong isasalin sa kanya? Ako, pwede kong maging donor. Ano? Nagpapatawa ka ba? Seryoso ko, Marlon. Sabihin mo sa akin kung paanong proseso. Imposible ang iniisip mo. Hindi uubra ang ganun. Walang imposible sa taong determinado. Kaya gagawin kong lahat ng paraan para sa kaligtasan ni Jennifer. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nathan, saan ka galing? Sa butika po, Lola. Bumili po ako ng gamot sa Almoranas. Nahihirapan na po akong dumumi. Ikaw naman kasi Dilantakan mo kahapon yung sisig na sobrang anghang. Bakit ba para yatang ang dami mong binili? Ha? May binili po akong pasalubong kay Jennifer. Pati rin po sa inyo. Tapos bumili na rin po ako ng ilang gamit natin dito. Gaya po ng Shield Bath Soap at Unique Toothpaste. Ay, ganun ba? Naroon si Jennifer sa silid niya. Lola, ito pong paborito niyong siopaw. At ito pong isa para kay Jennifer. Ay, salamat, Apo. Ang bait talaga ng aking apo. Sige na. Puntahan mo na si Jennifer sa silid niya. Kanina ka pa niya hinihintay. Salamat, Kuya. O sige, hati tayo rito. Wag na, sa'yo na lang yan. Kumain na ako. Ang sarap. Sige lang, Jennifer. Kain lang ng kain. Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako makahinga. Ha? Lola! Lola! Sandali, nandiyan na. Bakit? Ano nangyayari kay Jennifer? Sinusumpong na naman po siya eh.
Nahihirapan po siyang huminga. Paano yan? Wala dito sila daddy mo. Po? Di, tayo na lang po magdala kay Jennifer sa ospital. Kasalanan mo ito eh. Dapat kasi hindi mo siya pinakain ng siopaw. Dati ko naman pong ginagawa yun. Kahit na. Baka yun ang nag-trigger kung bakit nahirapan na naman siyang huminga. Wala naman po siguro kinalaman yun. Oo nga naman, Sandro. Huwag mo lang sisihin si Nathan. Sige mo, makampihan niyo si Nathan. Kaya lumalaking ulo niyan eh. Dahil kinukonsinti niyo. Oo na! Oo na! Kasalanan ko na! Yung kasalanan mo. At malilintikan ka sa akin kapag may masamang nangyari kay Jennifer. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pwede ba huminahon kayo? Paano ako magiging mahinahon kung nasa bingit ang kamatayan ng anak ko nang dahil sa kagagawa ng tarantadong ito? Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil anak mo rin si Nathan. Nagkakamali kay Lola. Dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman ang anak ako ni Daddy. Si Jennifer lang ang nag-iisa niyang anak. Tama ka! Dahil wala akong anak na maramdamin at balas sibuyas. Nagkakaganito lang po ako dahil ganyan kayo, Daddy. Hindi kayo patas. You're so unfair! Alam ko na iinggit ka tagseselo sa bunso mong kapatid. Pero tatanungin kita, sa palagay mo ba, dapat siyang kainggitan sa miserable niyang kalagayan? Oo, Daddy! Ano? Naiinggit ako sa kanya! At sana nga, ako na lang ang nag-aagaw buhay! At baka sakaling maambunan mo ako ng kahit konti pagtingin! Grabe ka, Sandro. Anong klase kang ama? Para pagsalitaan mo ng gano'n ng anak mo. Masyado kasi siyang maarte. Nabibisit ako sa kanya. May sapat siya dahilan para magdamdam. Totoo sinabi niya. Hindi naging patas ang pagtingin mo sa dalawa mong anak. Mama, hindi kayo bulag? Nakikita niyo naman ang malaking pagkakaiba ng kanilang kalagayan. Nathan is in perfect condition. Samantalang masakitin naman si Jennifer. Okay, fine. Paano kung sakali magkapalit sila ng sitwasyon? Mapagukulan mo kaya si Nathan ng sapat na kalinga at atensyon? Hindi ko po alam. Siguro walang mababago dahil mas magaan ang loob ko kay Jennifer. Sa bibig mo na mismo nang galing, ha? Hindi ka nga patas dahil meron kang favoritism. Kumusta ka na? Daddy, may itatanong po ako sa inyo. Ha? Ano yun? Mamamatay na po ba ako? Anak, hindi. Hindi mangyayari yun. Pero nanghihina na po ako. At hirap na rin po ako sa pakiramdam ko. Parang mamamatay na ako. Sabi ko naman sa'yo, hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag. Daddy, love mo po ba ako? Oo naman. Love na love kita. At hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Si Kuya Nathan po. Love mo din po ba siya? Love na love ko po si
Kuya Nathan. Ay, sana ganon din po kayo sa kanya. Oo naman. Love ko rin ang kuya mo. Hindi ko po kasi nakikita eh. Kailangan ko pa bang ipakita sa'yo? Kasi po, lagi niyo pong hinahag. Pero si Kuya Nathan, kahit kailan, hindi ko po nakitang hinag niyo siya. Ganon din po si Mami. Kami lang po ni Lola ang naghahag kay Kuya Nathan. Sige, anak. Pero promise me na magpapagaling ka. Ha? Opo, Daddy. Mag-promise ka din po sa akin, ha? Na mamahalin po ninyo si Kuya. Sige, anak. Basta tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At gagawin kong lahat para gumaling ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. I would say she's not okay. Marlon, sabihin mo nga sa amin, ano ba talagang kondisyon niya? She's not getting better dahil patuloy na lumalaki ang puso niya. Sooner or later, bibigay din siya. It is only a matter of time. Marlon, Doc, hindi pa pwedeng ganito. You have to do something. Tungkulin mong isalbang buhay ng anak ko. Doktor lang ako, Sandro. Hindi ako Diyos. Kaya hindi ko kayang maghimala. Walang Diyos kaya wala ring himala. Sandro, huwag ka magsalita ng ganyan. Tama si Marlon. Ipagpasa Diyos na lang natin ang bagay na ito. Siya ang may hawak ng buhay ni Jennifer, kaya magtiwala na lang tayo sa kanya. Magpatuloy lang tayo sa pananalangin. Ang sabi ko naman sa'yo, walang Diyos! At kung meron man, wala siyang pakialam. Ang tagal na nating nagdarasal. Pero may nangyari ba? Wala! Wala siyang ginawa dahil wala siyang pakialam sa atin. Sinusubok niya lang tayo kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Kaya patuloy tayo magtiwala at manalangin. Ayoko nang magtiwala sa Diyos. Dahil naging binisa sa ating mga panalangin. Pinabayanan niya tayo. Kaya si Satanas ang lalapitan ko. Isasanla ko sa demonyong kaluluwa ko. Mabuhay lang ang anak ko. Sandro, ano ka ba? Hindi ka ba nangingilabot sa sinasabi mo? Oo nga naman, pare. Relax ka lang. Dahan-dahan ka na pagsasalita at baka marinig ka ng demonyo. Tama ka. May ibinulong na nga sa akin ng demonyo. At yun ang gagawin ko. Pare. Sandro? Anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak ang baril? Pumunta tayo sa bakanting silid. Doon tayo mag-usap. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Ikaw ang Chief Security Officer sa hospital na ito. Ang tungkulin mo, pangalagaan ang seguridad ng mga pasyente at empleyado rito. At kasama na ako ron. Pero ano itong ginagawa mo? Ikaw pa mismo ang nagtatangka sa buhay ko. Wala akong pakialam. Kaya sundin mo na lang ang sinasabi ko. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ang sabi ko nga gusto kong maging heart donor sa anak ko. Nababaliw ka na ba? Ganyan ka na ba ka-desperado? Oo! Desperado na ako. Kaya alam ko, kaya kong gawin. At kung hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Babarilin mo ako? Babarilin ko ang sarili ko. Taga, sandali pare. Huwag mo itutok sa sentido mo baril. Baka pumutok yan.
Talagang ipuputo ko ito kung hindi mo susundin ang sinasabi ko. Hindi ganun kadali ang gusto mo. Kailangan muna nating matiyak kung magmamatch nga ang puso mo kay Jennifer. Parehong type B ang dugo namin ni Maribel. Kaya ganun din ang dalawa naming anak. Hindi pa rin yung sapat. Dahil may iba pang matching test ang dapat gawin. Di gawin mo! Makapaghihintay naman ako! Okay. Sabihin na natin pumasa kayo ni Jennifer sa matching test. Paano ko man ililipat sa kanyang puso mo? Hindi magpapakamatay ako. Babariling ko sarili ko. Pipirma ako ng waiver para hindi ka makulong. Talagang desperado na siya. Pero hindi talaga po pwede ang gusto niya. Ano, Marlon? Kailangan maging alisto ako. Susunggaban kong hawak niya pa rin. Marlon! Maghihintay lang ako ng magandang tiyempo. Bakit natahimik ka na riyan? May tao sa likuran mo. Ha? Ari ko! Bitiwan mo ko. Marlon, Hindi po pwede ang gusto mo. Bitiwan Kaya mo. huminahon ka! Mabuti na lang. Walang tinamaan ng ligaw na bala. At mayroong dumating na guard. Marlon, nasa na si Sandro? Nandun siya sa Chief Security Office. At may tinawagan na rin siya ng polis. Ipapakulong niyo si Sandro? May nilabag siyang batas. Kaya meron siyang dapat na panagutan. Pero huwag ka mag-alala. Titingnan ko kung anong tulong ang magagawa ko. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sandro, heto. Bukod sa pagkain, nagdala rin ako ng personal na gamit. May extra kang damit. Shield bath soap, unique toothpaste, at iba mo pang kailangan. Nagkabala ka pa eh. Hindi naman ako magtatagal dito. Sana mapabilis ni attorney ang pag-ayos ng piyansa mo. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Marlon ang gastos. Kung pumayag lang sana siya, edi walang problema. Yun ang akala mo. Tingnan mo nga ito naging resulta ng kahibangan mo. Lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Yun lang kasing nakikita kong paraan para maisalbang buhay ng anak natin. Oo, sabihin na nating makaligtas nga ang anak natin sa ganung paraan. Pero ikaw naman ang mawawala sa amin. Sa palagay mo ba, matutuwa sa'yo si Jennifer? Mahal na mahal kong anak natin, Maribel. At kaya kong isakripisyong sarili kong buhay para sa kanya. Kahit ako man, nakalaan din akong ibigay ang buhay ko para sa anak natin. Pero hindi sa ganung paraan. Okay lang. May pagkakataon pa naman. Kung nabigo ako sa ospital, baka sakaling dito sa presinto, dito ako magtagumpay. Sandro! Basta't kapag namatay ako, gusto kong i-donate ang puso ko kay Jennifer. Please, Sandro, wag mong gagawin yung binabalak mo. Talagang desperado na ako. Kaya kung tututol ka sa gusto ko, edi panalangin mo na lang na hindi ako matuluyan. Grabe talaga ang daddy mo. Nagawa niya yun dahil sa sobrang pagmamahal sa kapatid mo. Nasobrahan talaga siya ng pagmamahal sa kapatid ko. Dahil yung pagmamahal na para sa akin, kay Jennifer pa rin inilaan. Bakit ba laging ganyan ang bukang bibig mo? Akala ko ba mahal mo rin ang kapatid mo? Wala akong problema kay Jennifer. I like her so much. Dahil naramdaman ko sa kanya ang kalinga at atensyong ipinagkait sa akin ni na mami at daddy. O yun naman pala eh. So yung nakukuhang pagmamahal niya sa parents mo, na ibabalik na sa'yo. Alam ko naman yun eh. Pero... aray... Ang sakit lang yan ko. Ano bang nakain mo? Acidic kasi ko eh. Baka
May nakain na naman akong bawal. Naku, magpatingin ka na nga sa doktor. Baka kung ano na yan. Huwag na. Sanay na ako. Lilipas din to. Nandito ka pala, Nathan. Dinala mo ba ang kapatid mo? Natutulog pa po siya. Kaya dinaanan ko muna kayo rito. May kailangan ka ba sa akin? May itatanong lang po ako sa inyo. Sige. Ano yun? Ano po bang talagang lagay ni Jennifer? Ano po ang kanyang chance of survival? To be honest with you, very slim na ang chance na makarecover pa siya. Hopeless na po ang sitwasyon niya. Gaya ng nasabi ko na, napakaliit na lamang ng kanyang chance. Kung ganun, ilang araw na lang pong itatagal niya. Yan ang hindi ko masasabi. Mapalad na siya kung umabot pa siya ng 1 taon. Pwede rin 1 buwan, 1 linggo, 1 araw, 1 oras o 1 minuto. Anytime, pwede na siyang bawian ng buhay. May isa pa po akong gustong sabihin sa inyo. Sige, sabihin mo. Ano ba yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta ka na, Jennifer? Medyo malakas na. Ayos lang ako, kuya. Salamat, dinalaw mo ko. Kahapon pa kita hinihintay. Ganun ba? Pasensya ka na, ha? Kung ngayon lang ako nakapunta. Okay lang. Ang importante, naririto ka na. Kaya lang, bakit wala kang dalang siopaw? Huwag na. At baka mahirapan ka uling huminga. Pag-agalitan na naman ako ni Daddy. Ganun pa? Nag-aalit si Daddy sa'yo? Lagi naman eh. Ako na naman palang dahilan. Sorry ulit, kuya. Wala yun, Jennifer. Wala kang kasalanan. Basta, lagi mong tatandaan. Love na love ka ni Kuya Nathan. Ako rin, kuya. Love na love din kita. Pagpasensyaan mo na lang sina Daddy at Mommy, ha? Love ka rin naman nila eh. Sana nga, Jennifer. Sana nga mahalin din ako ni na Daddy at Mommy. Katulad ng pagmamahal sa'yo. Oo naman, kuya. Hayaan mo. Akong bahala kina Mommy at Daddy. Huwag na. Okay na ako. Basta't nakikita kitang malakas at masigla. Masaya na ako. Kaya magpagaling ka, ha? Dahil mamamasyal pa tayo. Talaga, kuya? Saan tayo pupunta? Basta magpagaling ka. Dahil marami pa tayong pupuntahan. Sige, kuya. Sinabi mo yan. Aasahan ko yan. Mami,
Kamusta na po si Daddy? Okay naman siya. Nilalakad na ni attorney ang kaso niya. Kaya baka bukas o sa makalwa makauwi na siya. Kailan niyo po siya pupuntahan? Sasama po ako. Sigurado ka? Bakit, Mami? Sa palagay niyo po ba, natutuwa ako sa nangyari kay Daddy? Aaminin ko po, may tampo ako sa inyo. Pero hindi po yun nangangahulugan na hindi ko kayo mahal. Siyempre, magulang ko po kayo. Kaya mahal na mahal ko po kayo. Kayo lang naman po ang hindi nagmamahal sa akin eh. Nathan, anak. Aaminin ko, marami kaming pagkukulang sa'yo ng daddy mo. Pero hindi naman yun nangangahulugan na hindi ka na namin mahal. I love you. I love you, my son. Mahal na mahal kita. Bakit, Mami? Bakit niyo lang ngayon ako inakap ng ganito? Kaya nga patawarin mo ako kung hindi ako naging expressive. Pero huwag kang mag-alala. Dahil babawi ako sa'yo. Babawi kami ng daddy mo. Ilang beses ko na pong narinig yan. Kaya huwag niyo na pong sabihin. Gawin niyo na lang po. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo akong pagtawanan? Sige, okay lang. Magpakasaya ka. Ganyan po ba ang pagkakilala niyo sa akin? Bakit? Ano pa bang motibo mo? Don't tell me, concerned ka sa akin. Opo, Daddy. Nag-aalala po ako sa inyo. Naiisip ko pa rin po kayo kahit na baliwala ako sa inyo. Kita mo na? Ganyan ba ang concern? Sinusumbatan mo ko? Nagpapakatotoo lang po ako sa inyo. Sinasabi ko lang po ang nararamdaman ko. Yun na nga eh. Sa tono pa lang ng pagsasalita mo, damang-dama kong hinanakit mo sa akin. Aaminin ko po. May hinanakit po ako sa inyo. Pero hindi po yun nangangahulugan na hindi ko na kayo mahal. Ano? I love you, Daddy. Mahal na mahal ko po kayo. What a joke. Napatawa mo ako ron ah. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang at mabilis kumilos sa attorney. Araw kasi ng Biyernes ngayon. Kung na-delay pa ng konti, baka sa Lunes ka pa makalabas. Kaya nga eh. Nakakainip din doon sa loob. Ano nga palang mangyayari sa akin? Siyempre, tuloy pa rin ang hearing. Under negotiation pa ang kaso mo. Pinakiusapan ni Marlon ng management ng ospital na iurong ang demanda laban sa'yo. At mukha namang may magandang kalalabasan. Talaga? Ano pang ibang update? Kakausapin ko na lang siya bukas. Pwede na rin kasing ilabas si Jennifer. Sasama na kita. Ano ka ba? Nakaban ka na ron, di ka na pwedeng pumasok. Kaya si Nathan na lang ang isasama ko. Talaga? Nakikipag-plastikan ka sa kumag na yun? Hindi ako plastic. We are in good terms. Ikaw lang naman mataas ang pride. Binisita ka na nga niya tapos pinagtawanan mo pa. Dahil talagang nakakatawa siya eh. Ang galing niyang umarte. Ay. Hindi nga lang drama, kundi ang dating parang comedy. Ay nako, Sandro. Ewan ko sa'yo.
balang araw kakainin mo rin yung mga sinasabi mo. Marlon, kumusta na ang kaso ni Sandro? Okay na. Solve na ang problema nyo. Ay, Napakiusapan ko ng management. Absuelto na siya. salamat naman. Yun nga lang, si Santa na siya. Hindi na siya makakabalik. Pa-okay lang yun. Ang importante, hindi siya makulong. Kaso, paano pala ang hospital bill ni Jennifer? Eh di malaki ng babayaran namin yan. Ako nang bahala doon. Meron din naman akong karapatan sa discount at pwede kong gawing beneficiary si Jennifer. Ganun ba? Naku, maraming salamat talaga. Napakalaki na talagang nagawa mong tulong sa amin, Marlon. Thank you. Ganyan talaga magkakaibigan. Matagal na kami magkaibigan ni Sandro at marami na siyang nagawang pabor sa akin. Bumabawi lang ako. Ay, naku, Lorena po ko. Namiss kita. Ako rin po, Lola. Namiss ko na po kayo. Halika nga. Pakis naman ako. Bango pa rin naman po ko talaga. Amoy ospital na nga po ako eh. Kayo po ang mabango, Lola. Amoy shield bath soap kayo. Aba, siyempre. Kaliligo ko lang eh. Ako rin po, Lola. Gusto ko na rin pong maligo. Ay, hindi pwede. Bawal ka pang maligo. Siguro, bukas na lang. Jennifer, anak, halika rito. Oh, tawag ka ng daddy mo. Oh, sige na. Puntahan mo na siya. Sige po, Lola. Anak, kumusta ka na? Namiss kita. Ako rin po, Daddy. Namiss ko rin po kayo. Pero, bakit po hindi niyo na ako binalikan sa ospital? Ha? Tapos, hindi rin po kayang sumundo sa akin. Anak, pasensya na. Marami lang inasikaso si Daddy, ha? May itatanong lang po ako sa inyo. O sige, ano yun? Bati na po kasi sina Mami at Kuya Nathan. Kayo po, Daddy. Bati na rin po ba kayo ni Kuya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na po? Ano na pong resulta ng request ko sa inyo? Okay naman. Possible yun, kaya lang. Don't worry, Tito. Naiintindihan ko po ang mga kondisyong nakapaloob sa napagkasunduan natin. Nasabi mo na ba kay Sandro? Hindi na po nila kailangan pang malaman. Karapatan nilang malaman ito. Alam ko naman po yun, pero may tamang oras po doon. At kailan naman ang sinasabi mong tamang oras? Do it as soon as possible, bago maging huli ang lahat. Lagi mong tatandaan, Laika, kahit anong mangyari,
na mahal kita. Ano bang pinagsasasabi mo? Sinasabi ko lang sa'yo ang nararamdaman ko. Ano masama ron? Kung makapagsalita ka kasi, para bang nagpapaalam ka na? Kung pwede nga lang, isasama kita sa pupuntahan ko. Walang yaka, Nathan, ah. Hindi ko na gusto yung mga lumalabas sa bibig mo. Di sa ilong ko na lang palalabasin. Sira ulo ka talaga, oh. Tigilan mo na nga yung kalokohan mo. Basta, uulitin ko. Mahal na mahal kita. At sana... Aray! Sumasakit na naman ang tiyan ko! Sabi ko naman kasi sa'yo, patingin ka sa doktor eh. Aray ka! Sobrang sakit na talaga! Hindi ko na kayang tiisin! Sinabi mo, Marlon? Baka nagkamali lang ako ng dinig. You heard it right. Colon cancer. At nasa critical stage na siya. Oh, God. Bakit ganon? Wala naman kaming nakitang sintomas maliban sa idinadaing niyang almoranas. Actually, hindi rin niya alam. Ang bunga kala niya almoranas lamang pero colon cancer na pala. May mga cancer kasing hindi kaagad lumalabas ng sintomas sa early stage. Kumusta na siya? Anong kondisyon niya? Makaka-recover pa ba siya? I'm sorry, Maribel. It's too late para sa mga possible medication. Kaya bilang na ang nalalabing araw sa buhay niya. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit naman ganun kabilis? Kasi nga, nung malala ang lagay niya, hindi kaagad siya nagpa-check up. Napilitan lamang siyang kumonsulta sa doktor nung nahihirapan na siya. Hindi nga siya sa akin unang lumapit. Ano? Ibig mo sabihin sa ibang doktor siya lumapit? Siguro may kutob na siya. At gusto niyang iliyam ang kalagayan niya. Kaya nag-atubili siyang lumapit sa akin. Ano ba talagang lagay niya ngayon? Pwede ko ba siya makausap? Nandun siya sa ICU. At yung girlfriend niyang nagbabantay sa kanya. May pakiusap sa akin na kung maaari, uuwi na lamang siya. At sa bahay na lang niya ihintayin ang kanyang kamatayan. Ganun ba yun? Wala na ba talagang pag-asang tumagal pa ang buhay niya? Gaya ng nasabi ko na sa'yo, bilang na mga natitirang sandali niya, wala na tayong ibang magagawa kundi ang maghintay hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga. Hindi. Marlon, parang awa mo na. Gumawa ka ng paraan. I'm sorry, Maribel. Ang tangi ko na lang magagawa, maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Pero yung sakit ng kalooban, kayo lang ang makakapawi nun. Palagi kang nagpapahiwatig sa akin. Dahil malapit mo na akong iwan. Bakit mo ito nilihim sa akin? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin. Kaya, idilaan ko na lang si Biro. Pero bakit
Bakit mo nga nilihim sa akin, Nathan? Sana noon pa lang sinabi mo na kagad. Nathan, why? Why? Ayokong pahabain pang paghihirap mo. At least ngayon, mag-uumpisa ka palang mag-isip. Ayoko kasing nahihirapan ka. Dahil mahal na mahal kita. At sa palagay mo, hindi ako nahihirapan ngayon. Alam mo ba kung gaano kasakit pag nakikita kita sa ganyang kalagayan mo? I'm sorry, Laika. I'm so sorry. Kaya uulitin ko pang minsan ang lagi kong sinasabi sa'yo. Mahal na mahal kita. Nathan, kung talagang mahal mo ko, pipilitin mong mabuhay. Huwag mo akong iiwan. Paano na yung mga pangarap natin? Patawarin mo ako, Laika. Kung hindi na yun matutupad. Pero salamat pa rin. Dahil ikaw ang nakasama kong mangarap. Hindi man tayo nakarating sa ating pupuntahan. At least, nagkasama naman tayo sa paglalakbay. At masaya ako sa mga sandaling kasama kita. You're the best thing that ever happened to me. Kaya salamat. Salamat sa lahat-lahat. Nathan, mahal na mahal kita. Please. Please, huwag mo ako iiwan. Tahana, mahal ko. Tahana. Hintayin na lang kita sa kabilang buhay. At doon natin itutuloy ang naudlot nating pangarap. Nagulat din ako dahil hindi ko yun inaasahan. Wala naman sa itsura niyang meron siyang malubhang karamdaman. Bakit ganun? Wala mo lang tayo nakakitang senyales sa tunay niyang kalagayan. Dahil sa ibang bagay nakatuon ang inyong paningin. Hindi niyo siya pinag-uukulan ng sapat na atensyon. Bakit naman po kayo? Wala rin kayong alam, di ba? Alam ko yun. Dahil nararamdaman ko meron siya iniinda. Subalit sinadya itong itago sa atin. At masakit isipin. Huli na ang lahat ng ating matuklasan ng masaklap na katotohanan. Paano yan? Nakaban ako sa ospital. Paano ko siyang dadalawin? May kahilingan si Nathan. Gusto niyang dito na lang siya sa bahay. At gumagawa ng paraan si Marlon kung paano yun gagawin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, napakalaki na kasalanan ko sa iyo. Kaya patawarin mo ko. I'm sorry, son. I'm sorry. Ako rin, anak.
Ang dami ko rin pagkukulang sa'yo. Lagi ko sinasabing babawi ako. Pero hindi ko na magagawa. Kaya patawarin mo ako. Matagal ko na po kayong napatawad. Daddy, Mami, at gusto ko pong malaman niyo na masayang-masaya po ako. Masaya ka pa ng lagay na yan? Hindi ko nga alam kung hanggang kailan ako tatagal na makita ka sa ganyang kalagayan. Siya nga naman, anak. Ang hirap kaya na napagmasdan kang parang isang nauupos na kandila. Napakasakit dahil wala akong magawa. You don't have to do something, Daddy. Sapat na po na nalaman at naramdaman kong mahal na rin po pala ako. Of course. Mahal kita. Masyado lang ako naging abala sa ibang bagay. Kaya hindi ko nagawang ipadama at ipakita sa iyong aking pagmamahal. Ganun na nga, anak. Hindi namin nagawang ipakita ang aming pagkalinga at atensyon na hinahanap-hanap mo. Kaya patawarin mo kami kung ipinagkait namin yun sa'yo. Hindi kami naging mabuting magulang. Kaya uulitin ko. Patawarin mo kami. Patawad na. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba? Matagal ko na po kayong napatawad. Sa katunayan nga po, masayang-masaya po ako ngayon. Marami pong salamat. Dahil pinasaya niyo po ako sa mga huling sandali ng buhay ko. Naku! At babaunin ko pong kagalakan ito sa aking paglisan. I love you, Daddy. I love you too. I love you, Mommy. I love you, son. Mahal na mahal ko po kayo. Naku! Nathan. Lola. Apo. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Dahil kayo lang pong laging dumadamay sa akin. Tuwing hinahanap ko pong atensyon at kalinga ni na Mami at Daddy. Maraming salamat din, apo ko. Dahil naramdaman ko rin kung paano mo ako pinagkukulan ng atensyon. Dahil mahal na mahal ko po kayo, Lola. Lola, kayo na po ang bahala kina Daddy at Mami. Lalong-lalo na po kay Jennifer. Oo naman. Hindi naman ako nagkulang sa paalala kina Daddy at Mami mo. At syempre, aalagaan ko rin mabuti si Jennifer. May ipinabili nga pala siya sa akin. Ano po yan? Nasaan po si Jennifer? Kuya Nathan! Jennifer? Kuya Nathan! Oh,
Bakit ka umiiyak? Kasi madaya ka, kuya. Ha? Bakit naman ako naging madaya? Sabi mo kasi mamamasyal pa tayo. I'm sorry, Jennifer. Hindi ko na kasi kaya eh. Kayanin mo, kuya. Magpalakas ka. Diba? Ang sabi mo sa akin, marami pa tayong pupuntahan. Kung pwede nga lang ba eh. Bakit hindi? Gusto talaga kitang ipasyal sa lahat ng nais mong puntahan. Pero hindi na talaga kaya ni Kuya. I'm sorry, Jennifer. Okay lang, kuya. Naiintindihan ko naman eh. Siya nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Eto, kunin mo. Siopaw. Diba? Yan ang paborito mo. Paborito natin. Oo, paborito natin. Sige, kainin mo na, kuya. Kaya lang, hindi ko na makakain to. Babaunin ko na lang sa aking paglalakbay. Doon ko na lang kakainin sa heaven. Pupunta ka sa heaven, kuya? Ibig bang sabihin niya, mamamatay ka na? Iwan mo na ako. I'm sorry. Malapit na talaga akong makarating sa heaven. Isama mo na ako, kuya. Wag mo iiwan. Hindi pwede. Ayoko. Hindi ako papayag. Kailangan magkasama tayo. Sorry, Jennifer. Hindi na talaga. Basta ayoko. Nathan! 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 Gumising ka! Diyos ko! Wala na siyang pulso! Wala na ang kuya mo! Kuya! Iniwan niya na tayo! Kuya! Huwag mo akong iwan! Sasama ko sa'yo! Jennifer! Jennifer! Ano nangyayari sa'yo? Jennifer! Hindi ko... Jennifer! Saan niyo? Maribel! Tulungan niyo
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nawala na si Nathan, kaya please lang, Marlon. Please, huwag mo hayaang si Jennifer naman na mawala sa akin. Huwag ka mag-alala. Meron ng heart donor si Jennifer. Talaga? Sino? Si Nathan. Ano? Paano nangyari yun? Nakiusap siya sa akin na kung sakaling bawian siya ng buhay, gusto niyang i-donate ang puso niya kay Jennifer. Pumirma na siya ng kasulatan. Hindi ko akalaing ganun kabuti si Nathan. Kaya nga humahanga ako sa kanya. Pero teka, match ba naman ang puso ni Nathan kay Jennifer? Nagawa ko ng lahat ng matching test at nag-match naman. Anong guarantee maibibigay mong makakasurvive nga si Jennifer sa isang heart transplant? Wala. Wala akong may bibigay na garantiya, Maribel. Dahil wala namang katiyakan magiging maayos ang lahat. Pero malaki ang chance na Jennifer na siya ay makasurvive. Napakabuting anak at kapatid ni Nathan. At wala tayong nagawa kahit maliit na bagay para iparamdam sa kanya ang ating pasasalamat. Kaya nga labis akong nagsisisi sa mga kasalanan pagkukulang ko sa kanya. Mabuti ka pa nga. Kahit pa paano naging close kayo, kahit sa maiksing panahon. Samantalang ako, ganun talaga. Laging nasa huli ang pagsisisi. Sandro. Marlon. Nakikiramay ako sa inyo. Marlon, kumusta si Jennifer? Dalawa ang gusto kong sabihin sa inyo. Una, condolence. Dahil nawalan kayo ng anak. At ang pangalawa, congratulations. Dahil successful ang operation ni Jennifer. Talaga. Totoo? Salamat sa Diyos. Thank God. Maraming salamat po. Narito na tayo sa puntod ni Nathan. Daddy, ako na po ang maglalagay ng mga flowers sa puntod ni Kuya. Sige anak, ito, kunin mo mga bulaklak. Ayan na po, Daddy. Matutuwa na po si Kuya dahil ang gaganda ng mga flowers. Anak, dakila ka. I'm so proud of you. Sayang nga lang at hindi tayo nagkaroon ng mahabang bonding moment. Pero hintayin mo ko dahil magkikita pa tayo muli. At baka sakaling sa pagkakataong yun, makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Salamat, anak. Maraming salamat. Daddy, huwag na po kayong umiyak. Pati tuloy ako. Iiyak na rin. Naiiyak lang ako sa tuwa, anak. Nagagalak ako dahil kahit wala na si Nathan, nananatili pa rin siyang buhay dahil tumitibok pa rin ang puso niyang inialay niya sa'yo. Oo nga, anak. Kung hindi dahil sa kuya mo,
Baka hindi ka na rin namin kasama ngayon. Kaya nga po, love na love ko si Kuya, Mami. Dahil ang bait-bait niya. Gaya ng nasabi ko, mananatili pa rin siyang buhay sa ating puso't isipan. At kasama pa rin natin siya sa pagsalubong sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalagang aral sa buhay, pinamagatang